naihibaga si Taning sa takot kay VP Sara. Kasi finally, mga ate at kuya, nag-vlog na ang lulu natin. Lulu? Nag-vlog na ang lulu nyo. Diba? September ang huli kong kita na post niya. Shinare niya yung article ng yung picture ng Singapore police, right? And dito nga po sa YouTube, tingnan natin kung ano yung latest content niya. Saan kaya siya nag-live? Usually nagmo-multiple live siya, no? Like nila-live niya sa Facebook, nila-live din niya sa YouTube. Pwede naman 'yon. So ito yung channel ni Taning. Ito yung home ng kanyang channel. He has how much? How many? 314,000 subscribers. Yung kanyang latest video na in-upload, kailan? That was a year ago. Oh my God. Isang taon nang mahigit. Oh. And then yung live niya, sasabi nga nag-live siya kagabi or kahapon. Nandito daw sa Pinas si Taning, mga ate at kuya, ha. Vacation. Kasi nga panoorin natin ang video mamaya ni Joie de Vivre. Kasi bakasyon yata, winter break dyan sa England, and bakasyon nga at dito siya magsuspend ng holidays in the Philippines. So nakapag-live ang lulu nyo. Abay, may kainuman, so malamang nasa Bulacan nag-live ang lulu nyo, no? So ang latest live niya ngayon 3 months ago pa rin. So November, October, September pa to. Meron pang manok, kasing bilog niya yung manok. Charot, bilog na bilog si Taning, busog na busog, siglang-sigla, 3 months ago. What about now? Si Taning, sino mas bata sa amin? Taning, mag-bangs ka nga ng ganito para kayo maging bibong-bibo dyan. So, binura niya. Kung saan man siya nag-live, kung sa Facebook man or sa YouTube, tinake down niya, wala na eh. So, bakit niya binura? Anong dahilan? Siya ba ay natakot? Kasi dun sa vlog niya, mga ate at kuya, parang binabatikos niya si VP Sara. Sinisisi nga daw niya na hindi daw to mangyayari kay VP Sara, itong eto nga sabi ni Sas, pakita ko sa inyo. And pag-usapan natin to mamaya. Kasalanan pala ni Inday lahat ng nangyayari sa kanya. Inalisan ng confidential fund, kinukuyog ng mga baka kaliwa, di ba? Malamang bumababa ang trust rating, pero feeling ko si VP Sara pa rin ang most trusted government official so far. Ang lahat daw ng nangyayari kay VP Sara ay kasalanan din ni Vice President Inday. Iba rin itong sintaling mang twist. Panoorin natin ang video miyang konti, ha? Pero ang problema, deleted na yung video niya. Deleted, Bisaya, deleted na pala yon. Deleted na pala yung live. Paano nagmukha kang honghang sa live? Nagmukha siyang syunga-syunga else? Ay, lasing nga daw. Bakit mo ginabura, Taning? Ngunit bakit? Natakot ka na magalit sa si VP Sara? O natakot ka na pinagtatawanan ka na yung mga followers mong 2 million sa Facebook, 300,000 sa YouTube? O pinagtatawanan, walang tiwala sa iyo mga nagising na ang iyong mga followers? Ay, katulad mo, dati mo akong followers, pero ngayon inaabangan pa rin kita para lang pulaan ko yung mga kasinungalingan mo. Kilala ka namang pathological liar, di ba? Dami bashers, dami mo pa na black. Mahilig si Taning man-black. Ako, I don't mind. Kahit na may mga, di ba, pinklawan, dilawan, loyalista, wala nang black. Siguro mambablock lang ako kapag nakita ko dami account, di ba? Like yung mga nagmamass report sa akin or nagbabash sa akin, ibang lahi pala. Katulad ng mga vlog ni Rendon Labador na mga nanonood, mga taga-Iraq. Ano ba yun? Yung malamang i-block ko yun, or maybe sobra talagang below the belt. Pero baka nang bablock si Taning dahil marami na talaga ang hindi niya magoyo, right? At kapag hindi niya magoyo, noon pa man gawain na ni Taning man-block ng followers eh. Dami mo pa na black, tunog vovo ka doon, promise. Buti na panood ni Yu Chang. Sayang, di ko na panood, natulog kasi ako, antok na antok ako. Pagkatapos kong mag-live kasi yun, mga ate at kuya, kaninang maga yun eh, kagabi daw or something, binura daw, sayang talaga. Kanugon, hindi ko na panood, nalait-lait ko sana si Taning. The brightest kid in the bukid. Yung tato mo pa naman may tato siya sa noo? Sinulat, naglagay siya ng tattoo, like some kind of a pentel pen. Sayang, kanugon talaga. Tapos tunog bugok, the brightest kid in the bukid daw siya. Wow, hambugera. Kasi yung lugar yata nila Taning sa Bulacan ay medyo may mga bukirin.
May ano nga eh, may kakilala si Taning na na-meet ko, taga Bulacan din. Marami daw NPA sa lugar ni Taning. Marilao ba yan? Marilao. Marami daw NPA dyan. Anyway, sayang ang tattoo kung Bright is in the Bukid pero tunog bugok daw si Taning. Sayang talaga, oy! Anyway, panoorin natin yung video ni Joie de Vivre dahil nga po binarabara niya si Taning. Oh, yung biruin mo, nag-live si Barney for 48 minutes straight. Naihi pa sa live. Naihi. Akala ko naihi sa takot kay VP Sara. Paano hindi maiihi? Baka nilalaklak kay Red Horse. Sabi, pulang kabayo, nasipa ka ng talsik ang ganun, di ba? No, naihi ka talaga. Kasi pag beer, maiihi ka, tas taglamig ngayon mga ate at kuya eh. Kahit nga yung, di ba, yung mga hard liquor, liquid pa rin yon, di ba? Fluid pa rin. So, nagtitake ka ng alak, tapos may chaser ka. Lalo na kung beer na maramihan ng inom mo, ay talagang mapapaihi ka nga naman. Habang nagla-live doon, naihi pa daw siya. Diyos ko. Anong ginawa? Miniwanan mo muna yung phone mo naka-live, tapos pumunta ka muna, umihi ka, di mo na napigilan ng pantog mo, Taneng. Oh, paulit-ulit at hirap na hirap pa rin ipaliwanag kung bakit wala siyang kakampihan kay Inday at Tambi. Feeling neutral nga si Taning. Pwede naman sabihin in 5 seconds, wa akong paki period. Ay, hindi pa nakita mga ate at kuya, sandali. Ayan, oh, yung biruin mo, nag-live si Barney for 48 minutes straight, naihi pa sa live, naihi daw siya. Paulit-ulit, hirap paliwanag kung bakit walang kakampihan. Ay kasi nga, sambayan kay Tamba si Taning. Pero uod yan ng sipsip, gustong gusto niyang dumikit sa mga Duterte. Hindi nga lang na-appoint panahon ni Tatay Digong. Ay ngayon, di ba, dikit na dikit ka naman kay Ma'am Shikels Taning, hindi ka pa rin na-appoint. Tapos sa kaso mo kay Jover Lario, hindi ka ba lang natulungan? Ano ba? Kakaloka. Tapos kakasuhan ka ni Dilima, hindi ka naman matutulungan ng Ma'am Shikels mo. Syempre, 'di ba? Baka si Ma'am Shikels ang ang salarin sa pagpapalaya kay Laylay. Ano ba 'yung nangyayari sa Taning? Pero hayaan mo na, ikaw naman ay hayahay na ang buhay diyan, 'di ba? O, nga pala, baka nagtataka kayo ba't hindi nabigyan ng posisyon si Taning at bakit nag-aaral pa rin sa abroad. So, ang sabi po ng Puting Ahas, kaya siguro dinilit ni Taning yung kanyang video kagabi sa kanyang vlog, baka nasinghalan ni Ma'am Shikels. Base po sa sinend sa akin ng Puting Nyahas ever, ay ewan ko, na-save ko pa dito sa phone ko yun ha. Ay sinaway daw yan si Taning, huwag na daw mag-vlog about the Marcoses, di ba? Huwag na daw mag-vlog about politics dahil lalo siyang nakakasira imbis na nakakatulong. Diyos ko, Taning, awa ko sa iyo Oh. Hinahanap ko mga ate at kuya yung yung sinend sa akin ng Puting Ahas. Ang dami na kasi eh. Oo, ang dami na. Sana nandito pa. Basta ang sabi po, okay, nagpas na siguro. Basta ang sabi po ay, sinaway si Taning, huwag na mag-vlog kasi nakakasira naman siya, hindi naman nakakatulong. Kaya 3 months na si Taning na walang ka-update sa buhay. Naku, hindi ko na talaga makita yung sinabi sa akin ng Puting Ahas. And doon din sa message na yung sinabi sa akin ng Puting Ahas na ang ipantatapat kay Miss Maharlika ay yung nakagat ng aso. Ngayon, parang si Rendon Labador na ang pantapat kay Miss Maharlika, yung vlogger na sausawerang marites na malaki ang katawan na may motivational rise. Panoorin natin yung video ni Joie de Vivre dahil in-expose nga niya si Taning, ha? Makinig kayo ng gusto, mabuti siya pinanood niya. Ako di ko na napanood, imbiar na akes. Let's listen. Pinanood ko kasi kasi 'di ba fina-follow ko naman si TP kahit matagal na akong disagree sa mga pinagsasabi niya. Tawag dito, I still try to listen to whatever he is whatever he has to say on stuff, ganyan. Politics. Oo. Ganon. So ngayon, nag-live siya. Tapos parang yung parang ano to, bakit panay pa moral high horse to si TP. Tapos meron siyang baka naman pakiramdam mo lang yan. Baka pakiramdam mo lang ng moral high horse. Bakit naman feeling mo moral high horse? Ang tawag dito? Yung mga tipong, wow, mali si Inday, mali si Martin.
Talaga Mali si ba? Martin daw. Mali daw si Martin. Oh, pero hindi niya in-explain. Ang in-explain lang niya yung mali ni Inday. Nung si Martin na, at ikaw naman Martin, ayun, biglang kunwari merong nag-text at saka meron na siyang Anong shout. sabi niya? So hindi niya nasabi kung bakit mali si Ano? Martin. Ano daw? Wait. Ano sabi niya? Ikaw, Martin. Tapos biglang ano nangyari? Ikaw Martin, at ikaw naman, kasi ganito parang, sabi niya, ikaw Inday, dapat ikaw, asikasuhin mo DepEd, ganyan-ganyan. Yung PISA, yung exam ng mga bata, ganyan. Siguro 3 bansa lang yung natalo natin, kulelat tayo, kineme-kineme. Mm. Ang dami-dami Mm. at dapat ayusin dyan. Pagkatapos, pamumulitika pa. Itong mga nangyayari, very dismissive yung ano niya very dismissive yung atake niya doon sa current political situation. So basically, TV is saying na, ano yan, ang tawag dito lahat, yung mga nangyayari, politics in a very, very, yung, I do not know how he used that. Kasi parang, ang isyong politika ay isyong nakaka-apekto sa buhay ng tao. Ano ka ba, labanan ng policy yan eh. So pag sinabi mong away politics, away ng ano yan, polisiya yung mga yan. Pero ang sabi niya, parang, well, the way I understand it, parang sinasabi niya kasi, na away ano lang to, parang showbiz lang na away, ganun. Oh, So parang wala tapos? namang Hindi, naman paano? gawin. Hindi gusto ko tapusin mo yung bila nung nag-segue siya kay Martin. Ah, Anong sabi niya? Anong Edi, sabi niya? wala nga siya sinabi kasi naistorbo siya kunwari. So hindi niya na natuloy sasabihin niya. Na-istorbo na. Ng shot. Kasi parang lasing siya habang nagla-live. May kainuman siya. What's new? Di ba? Ayun. So hindi niya nasabi Nasa London kung siya? bakit, kung ano Nasa yung London kasalanan siya? ng mali kamalian ni Martin. Nasa London siya. Nasa Pilipinas. Dito lang sa Bulacan. Nasa Pilipinas siya? Oo. For holiday season. Okay. Siguro, ayun. So yun, Oo. so gusto raw niya Ano lahat ngayon ng tao, winter break. magkaroon daw ng equal opportunity at ang concern daw niya ay ang ikabubuti ng Pilipinas at ng Pilipino, ganyan. So yung away politika daw na yan ay hindi naman daw nakakatulong sa mga ordinaryong tao. Ano naman yung sa ano daw? Personality based. Ano yung parang pagkasabi niya doon? Sabi nga niya parang yung politika daw kasi ngayon, yung mga ganyan, parang napaka-patronage politics, personality based, ganyan-ganyan. So since nakapag-aral na nga daw siya sa ibang bansa, ay iba na daw siya talaga. At marami raw siyang nakita. Girl, punahin natin yan. Ha? Patronage. Hindi ba ikaw ang number 1 beneficiary ng patronage policy? Sis, di ba? Parang sis, RJ. Parang And sinabi nga dyan ni Sas, mga ate at kuya, na mag-reflect ka muna, Taning. Parang ganon. Kumbaga, magmuni-muni ka muna. Sino ba ang nag-benefit sa patronage politics ng Pilipinas? Ay sino baga ang vlogger na umasenso ang buhay? 'Di ba? Sa pamumulitika or pagbo-vlog about politics, 'di ba siya yun, number 1 vlogger sa Pilipinas? Nga lang at medyo nabubuking na natin. Siya yung asensong vlogger. Have you seen a political vlogger, mga ate at kuya, na uod ng yaman? Na, di ba, na boom ang buhay? Wala pa akong kilala eh. Saan kay Janjan? Hindi naman mukhang mayamang-mayaman. Ay millions ang followers. No? Sino pa aside from Thinking Pinoy? Siya pabalik-balik abroad. Nag-aaral abroad. Hindi na nga kailangan mag-vlog eh. O Taning, bakit mo binura yung vlog mong yun? Mabuti na panood ni Joie de Vivre. Bakit mo binura? Nag-aalala ka na makarating kay VP Sara yung mga pautot-utot mo. Kasi sinisisi kasi niya si VP Sara, di ba? Ito nga sa post ni Miss Sas, kasalanan pala ni Inday lahat ng nangyari sa kanya. Kumbaga, ang sinasabi ni Taning ay dapat hindi mo na lang binabati ko si Martin, ganun.
tinawag mo daw na tambalos-los kasi wala naman pinangalanan sis. Si VP Sara kung sino yung tambalos-los. Pilipino na ang nag-isip kung sino ang tinutukoy. Walang sinabi si VP Sara na tambalos-los ka, Martin. Tayong mga Pinoy ang nag-link ng word na kumbaga, ini-interpret lang natin yung tapos sisisiya si VP Sara. So kung di niya tinawag na tambalos-los si Martin, hindi siya tatanggalan ng confidential funds. Hindi siya tatraidorin, hindi siya papa-atake sa mga Diyos ko po. Taning sa sobra mong pag-iingat na Diyos ko, kunwari babatikusin daw si Martin na abala naman pala sa tagay, mga kaututan. May tumatawag, baka puting ahas yan. Anyway, anong masasabi nyo dito mga ate at kuya? Sinisisi pa si VP Sara. Feeling ko mga ate at kuya kaya nagsasalita ulit si Taning at binura niya yung video niya, baka nga utos ni Jahas Chi na buray mo yung video mo. Kaya siguro nag-iimik na naman si Taning dahil di ba may allegations na 14M yung binibigay sa mga bagong vloggers ngayon na umaatake kay VP Sara. So baka iniisip ni Taning, teka muna, magsalita nga rin ako at 14M yun eh. What do you think mga ate at kuya? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.